Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Sa gitna ng utos na paspasan ang rehabilitasyon ng EDSA, DPWH blanco pa kung madaragdagan o mababawasan ang gasto sa proyekto. Balitang Bayan. Transportation Secretary Vince Dizon sumalang na sa confirmation hearing ng makapangyarihang Commission on Appointment. Balitang Bayan. Utos sa mga pulis ni bagong PNP Chief General Torre na magparami ng mga aresto tuwing sangkot sa iligal na droga ikinabahala ng CHR. Balitang Bayan. Isa't kalahating bilyong pisong halaga ng shabu na lambat na mga mangingisda sa gitna ng karagatan sa Zambales. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, US President Trump bukas sa pakikipag-usap kina Russian na President Putin at Ukrainian President Zelensky. Balitang Bayan. Sa sports, Tina Salak itinalaga bilang bagong head coach ng Akari Power Charger. Balitang Bayan. At sa showbiz, dating aktres na si Lindsay Custodio nagsampa na ng kaso laban sa asawa. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Isang mainit na tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo. Ngayon po araw na ito ng Martes. Ngayon po ay Hunyo 3, taong 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig pa rin at nanonood dito sa MP na may todong lakas. DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo. Drew Nasino. Balitang Bayan. Oras na 5 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali bago tayo magtungo sa detalye ng mga tumatambay na balita. Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy lunch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ngayong araw, June 3, walang LPA o low pressure area na binabantayan ng Pag-asa, pero may dalawang weather systems na umiiral ngayon sa bansa. Una na dyan ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto ngayon sa May Luzon, at ITCZ naman na nandoon pa rin sa southern Mindanao. At para naman sa ating thunderstorm advisory, asahan po ang moderate to heavy rains sa May Tarlac, Nueva Ecija sa loob ng susunod na 2 oras. At
At makakaapekto naman ang moderate to heavy rains na may kasamang pagkulog at pagkidlat at malakas na hangin sa ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Para naman sa ating 3-day weather outlook, Metro Manila, asahan ang mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa loob ng 3 araw with 27 to 34 degrees Celsius. Metro Cebu naman, fair weather and cloudy skies tayo ngayong araw pati na rin sa Thursday. Pero asahan ang mga pag-ulan with thunderstorms bukas Wednesday with 26 to 33 degrees Celsius. Metro Davao naman, puro rin pag-ulan at pagkidlat ngayong araw pati na rin sa Thursday, pero asahan ng mga maulap na kalangitan bukas Wednesday with 25 to 32 degrees Celsius din. Para naman sa ating heat index check today, 47 Guian Eastern Samar, 45 naman Apari Cagayan, Tuguegarao Cagayan, Etxague Isabela, Vera Catanduanes at Masbate City, Masbate. Samantala sumikat ang araw kaninang 5:26 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:23 PM. At yan po muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. At sa detalye nga po ng mga balita, pagpupulong na ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno kaugnay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendihin ang EDSA Rebuild Project. Ipinalawanag ni Public Works and Highway Secretary Manuel Manny Bonoan, isa sa mga pangunahing inaalala ng Pangulo ang magiging epekto ng rehabilitasyon sa mga Pilipino, lalo po yung mga dumadaan sa EDSA, partikular po dito sa lalo ho dun sa mga taga Metro Manila. Kasalukuyan ay pinag-aaralan anya nila at ipinag-utos ng alinsunod na rin sa utos ng Pangulo ang iba't ibang paraan kung paano pabibilisin ang pagsasaayos sa pangunahing lansangan sa Metro Manila. So ito po yung ginagawa namin ngayon. We are back to our drawing board actually to see to it how we can really expedite o yung mas mabilis na pagpagawa ng EDSA rebuild. Yun po yung ginagawa namin ngayon. And in a few days siguro, I think we should be able to come up with some adjustments in our schedules po. Sa gitna naman ng sa tanong naman kung magkano ang gagastusin sa proyekto, inaasahan din ng kalihim na hindi na madaragdagan pa ang gastos sa pagpapabilis sa buong proseso ng rehabilitasyon ng EDSA. Tingnan natin, baka naman it's not necessarily that kung innovative solutions yung gagawin natin that may increase the cost. I think ang kuha namin dito is to limit actually as much as possible to the budget that has already been allocated. Yan po ang tinig ni Public Works and Highway Secretary Manuel Manny Bonoan sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Ay iba pang paksa ng mga balita, Transportation Secretary Vince Dizon sumalang na sa confirmation hearing ng makapangyarihang Commission on Appointments. Ano kaya ang hatol? Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Nakasala ngayon sa confirmation hearing ng Commission on Appointments si Transportation Secretary Vince Dizon. Sa pagsisimula ng pagdinig, agad siyang tinanong ni Congressman Johnny Pimentel tungkol nga sa pinagpaliban muna na EDSA rehabilitation. Nilinaw ni Dizon na hindi kansilado ang proyekto at humingi lamang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng 1 buwan para hanapan nila ng mas mabilis na paraan ang rehabilitasyon na hindi maapektuhan at mabigatan ang mga kababayan na dumadaan sa EDSA. Naisaan niya ng Pangulo na mula sa 2 taon ay magawa ng paraan na tapusin ang EDSA rehabilitation sa loob ng 6 na buwan. Hanggang sa katapusan anya ng 2025
2026 aabot sa 8.7 billion pesos ang pondo para sa proyekto habang 15 billion naman ang pondo hanggang katapusan ng 2027. Binigyan din pa ni Secretary Dizon na ang proyekto ay total rebuild talaga ng EDSA kung saan kada lane ng major road ay tatanggalin at papalitan ng konkreto at iaasfalto habang ang outer lane ay sasaayos ang drainage at sidewalk. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, ikinaalarma ng Commission on Human Rights o CHR ang pahayag o utos ni bagong PNP Chief General Nicolas Torre III sa mga pulis na gawing sukatan ng performance ang bilang ng kanilang mga maarestong sangkot sa illegal na droga. Ayon kay CHR Commissioner Beda Epres, ang tamang proseso ng pag-aresto ang dapat gawing batayan at hindi ang paramihan ng bilang dahil maaaring sundin ito ng mga pulis para lamang tumalima sa nasabing utos. Kaugnay nito, iginit din ng CHR na maglalabas o na dapat maglabas ng mas malinaw na direktiba ang bagong hepe ng pambansang pulisya na susundin ng kanyang mga subordinates at mga opisyales sa buong bansa, lalo na't mayorya sa mga naaresto ay bahagi ng marginalized sectors. Balitang Bayan. Paiigtingin pa ni bagong PNP Chief General Nicolas Torre III ang kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay General Torre, plano niyang makipagtulungan sa mga opisyal ng barangay upang matukoy ang mga sinasabing drug offenders. Gayunman, siniguro ng hepe ng pambansang pulisya na gagalangin ng PNP ang karapatang pantao at huhulihin ang mga sospek ng buhay at walang tama ng bala o ng baril. Kasamaan niya sa metrics ng PNP ang dami ng mga naarestong drug suspects kaya't hinimok niya ang mga lespo na magparamihan nga sa pagdakip ng mga gumagamit ng illegal na droga. Tiniyak naman ni General Torre na sakaling makasuhan ng mga pulis dahil sa ginawang pag-aresto ay pagkakalooban ng mga ito ng legal assistance ng PNP. Balitang Bayan. Speaking of illegal drugs, eto po, aabot sa 10 sako ng shabu na tumitimbang ng 223 kilos, ang bigat nun, na mataang palutang-lutang sa karagatan ng Masinloc, Zambales ang nadiskubre na lambat ng ilang mangingisda mula Bataan. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na narecover ng 10 mangingisda ang illegal na droga nitong Huwebes at i-turn over sa kanila kahapon. Aabot sa 1.5 bilyong piso, 1.5 billion pesos, ang halaga ng nadiskubreng shabu na isinilid sa 223 assorted vacuum-sealed transparent plastic packs. Ayon kay Bataan Provincial Police Director Colonel Marites Salvadora, sinuko ng mga mangingisda ang nasabing kontrabando sa PNP, PDEA at Philippine Coast Guard dahil sa takot na resbakan sila ng posibleng may-ari ng illegal na droga. Nadiskubrean niya ito ng mga mangingisda na palutang-lutang sa karagatan ng West Philippine Sea, partikular sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Batay sa inisyal na investigasyon, lula ng mga mangingisda ng kanilang fishing vessel na Clyde Claire nang mamataan ng palutang-lutang na mga sako alas 5:30 ng hapon noong Mayo 29. Balitang Bayan. Sa oras na 15 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, sa pagkakataong ito tanggap pa tayo ng ilang pang mga report. Sa gitna ng atras-abanting impeachment ni Vice President Duterte, mga progresibong grupo may panawagan sa Senado.
Ano kaya yan? Nagbabalik si Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Convict Vice President Sara Duterte. Ito ang sigaw ng mga progresibong grupo na nagrarally ngayon sa harap ng gate ng Senate Building. Ayon sa grupong Bayan, Gabriela Agham, Kilusang Mayo Uno at Student Christian Movement, handa silang magsagawa ng vigil sa harap ng gusali ng Senado. Gate ng grupo, kung ayaw ng Senado na litisin at panagutin ang Vice Presidente, isusulong nila ang hukuman ng mamamayan. Hindi daw dapat payagan na mapagtakpan at matakasan ang mga kaso na nakapaloob sa articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Isinagawa ang rally matapos na hindi natuloy kahapon na nakaschedule sana na pagbasa ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente at nakadasa ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court ngayong araw. Pinagdedebatihan din ngayon ng mga senador kung maaari bang tumawid o ipagpatuloy ng 20th Congress ang impeachment trial laban kay VP Sara. Ito si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Desisyon naman sa hirit na disqualification laban sa Duterte Youth Party List, posibleng ilabas na ngayong linggo. Patrol 24, June Samson. Iniyak ng Komisyon ng Elections na hindi makakaapekto o maiimpluwensyahan ang Anbank kahit na may mga kilos protesta at panawagan na resolbahin na ang nakabinding kaso o reklamo laban sa ilang party list groups. Ipinaliwanag ni Chairman George Garcia na nire-resolve naman niya ito sa kasalukuyan ng Comelec Anbank. Inihalimbawa ni Garcia ang petisyon o kahilingan na kanselahin ang accreditation ng Duterte Youth Party List dahil binibigyang prioridad na niya nila ito. Wala pa niya silang desisyon ukol dito pero kinumpirma ni Garcia na umiikot na sa mga commissioners ang draft resolution at posibleng madesisyonan ngayong linggong ito. Aminado naman si Garcia na komplikado ang pagkwestiyon sa accreditation ng Duterte Youth Party List. Ang pahayag na ito ay inilabas ni Commissioner Garcia bilang reaksyon sa mga liham ng iba't ibang mga grupo na humihiling na desisyonan agad ang naturang usapin. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong naka DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Dahil sa impeachment, pagsasagawa ng impeachment trial kay VP Sara, hindi dapat gawing optional sa 20th Congress. Sa pang-report mula kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Hindi pwedeng optional sa 20th Congress ang pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kay Senate Minority Leader Coco Pimentel ay dahil sa utos sa Senado ng Constitution na forthwith o kaagad na magsagawa ng impeachment trial. Tugon ito ni Pimentel sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na nakasalalay sa mga senador sa susunod na Kongreso o sa 20th Congress kung itutuloy o hindi ang paglilitis sa Vice Presidente. Pero magbobotohan doon ang mga senador at simple majority o 13 votes lang ay sasapat na para sa pagpapasya kung magsasagawa o hindi ng impeachment trial. Ayon kay Pimentel, maaaring gumawa ng sariling interpretation sa Constitution ang mga senador pero nagpaalala na anuman ang kanilang maging pasya, pagbabayaran nila ito sa taong bayan. Si Pimentel ay naninindigan na dapat tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial kay Vice President Duterte. Ayon kay Pimentel, kapag nag-convene na ang Senado bilang impeachment court sa susunod na linggo, hindi ito magsasara kahit pa mag-adjourn na ang session ng 19 Congress dahil magiging katulad na ito ng Sandigan Bayan, Electoral Tribunals at mga ordinaryong korte na kahit magpalit ang mga hukom, magpapatuloy pa rin ang paglilitis sa hawak na kaso. Ito si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, mas maikling panahon para sa EDSA Rebuild, suportado ng ilang mambabatas. Pinaman natin ang kaborang report buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez.
Buo ang suporta ng ilang mambabatas na mas paikliin ang panahon para sa pagsasaayos o rehabilitasyon ng EDSA. Kasunod ito, nagnais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpaliban at pag-aralan muna kung papaano mapapaikli sa 6 na buwan hanggang 1 taon ang EDSA Rebuild Project. Hindi kasi anya kakayanin kung tatagal pa ng 2 taon ang timeline ng pagsasaayos sa EDSA dahil malaki ang magiging epekto nito sa mga motorista at commuter. Ayon kay 4-Piece Party List Representative JC Abalos, ang hakbang ng Pangulo ay nagpapakita ng praktikal na pag-unawa sa epekto ng matagalang konstruksyon sa pang-araw-araw na buhay ng mga commuter at maliliit na negosyo. Samantala, naniniwala naman si Quezon City 3rd District Representative Franz Pumaren na malaki ang magiging epekto ng 2 taong timeline ng rehabilitasyon sa EDSA, partikular sa bahagi ng Cubao, Quezon City na direktang nasa kahabaan ng EDSA at pinakasentrong dinadaanan ng mga biyahero at motorista. Suportado ng kongresista ang desisyon ng Pangulo na patunay anya ng lideratong may malasakit sa kapakanan ng mga Pilipino. Umaasa ang mga mambabatas na muling pag-iisipan ng mga kinaukulang ahensya ang EDSA Rebuild Project tungo sa makatao at ligtas na pampublikong espasyo. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Problema rin niya pagtutok naman sa road safety at pagsasaayos ng mass transport infrastructure, tiniyak ni DOTR Secretary Dizon. Wala pa rin sa Senado, Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Pangunahing tututukan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang issue ng road safety at pagsasaayos ng mass transport infrastructure. Ito ang tiniyak ni Secretary Dizon sa pagharap sa Commission on Appointments. Sa pagsalang ni Dizon sa confirmation hearing, inamin niyang masalimuot ang road sector ng bansa at maraming dapat na gawin ang ahensya pagdating sa mga regulations sa traffic at ang mabagal na pagsasaayos ng mass transport ng bansa. Naniniwala si Dizon na ang mga nangyaring sunod-sunod na aksidente sa kalye nitong nakaraan ay maaari naiwasan kung nasusunod at naipatutupad ng maayos ang mga regulation sa traffic. Ilan anya sa mga regulasyon na kailangan tutukan ay ang pagsusuri ng roadworthiness ng mga public utility vehicles, bus at mga trucks, gayon din ang pag-i-issue ng lisensya. Tiniyak din ng kalihim na sisikaping matapos sa loob ng 3 taon ang mass transport na natenga tulad ng Common Station, MRT-7 at connectivity ng LRT-1 at MRT-3. Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pa rin nga balita, unang command conference, ipinatawag na ng bagong PNP Chief. Patrol 17, Jopel Peleño. Agad na nagsagawa ng kanyang unang command conference si bagong PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sinabi ni PNP Spokesperson Police Brigadier General Jane Fardo na dinalawan ito ng kanyang mga command group at ilang high-ranking official ng PNP. Posible namang pinag-usapan sa command conference ang mga priority programs ni Torre at ang hakbang para paigtingin ang kampanya kontra kriminalidad. Una nang inayag ng bagong PNP Chief ang kanyang 3 core pillars na target maisakatuparan sa loob ng organisasyon. Kabilang dito ang 3 minutong quick response, disiplina at PNP modernization program. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Unang bugso pa lamang po yan ang mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Magbabalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala oras. General Juaner Contihino, 25 sandali makalipas ang alas 12. Balitang Bayan. Drew Nasino. Tuloy po ang balitaan sa Balitang Bayan at balikan po natin ang mga ulat sa labas ng himpilan.
Tangkang demolisyon sa ilang residential area sa Tondo, Maynila. Pinaimbestigahan ng isang mambabatas. Ang detalye nagbabalik si Patrol 30 Jelly Mendez. Pinasisiyasat ni House Committee on Metro Manila Development Chairperson Rolando Valeriano ang tangkang pagpapademolish sa may Halige Tondo na sakop ng Maynila. Matatanda ang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga residente sa nabanggit na lugar at demolition team kung saan ay binarikadahan ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP ang naturang lugar at binombahan ng mga fire volunteer ang mga residente gamit ang fire hydrants bago magpasya ang korte na wag muna ituloy ang demolisyon. Sa kanyang naging privilege speech, inusisa ni Congressman Valeriano kung dumaan ba sa tamang proseso ang naganap na panghaharas sa mga residente ng nabanggit na lugar. Nais ding malaman ng mambabatas kung nagkaroon ba ng malinaw na abiso sa mga residente, may inilaan bang relokasyon o alternatibong pagtitirhan ang mga nasa 400 pamilya na maraming dekada nang nakatira sa may Halige Tondo. Naniniwala ang mambabatas na hindi naging maayos ang pagdemolish ng mga otoridad at kung mayroon bang clearance mula sa Presidential Commission for Urban Poor. Umapila ang kongresista na magkaroon ng moratorium sa demolisyon sa lugar habang hindi pa naiimbestigahan ang nangyari at hanggat hindi pa naamyendahan ang batas kaugnay sa pagsasagawa ng demolisyon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, 200 bilanggo sa Bilibid inilipat na sa Mindoro. Patrol 24, nagbabalik si Jun Samson. Ibinida ng Bureau of Corrections na matagumpay nilang nailipat ang 200 persons deprived of liberty mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City patungo sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Sinabi ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na ang naturang mga PDLs ay ineskortan ng 100 corrections officers kasama ang Bucor SWAT, PNP Muntinlupa, PNP HPG, Coast Guard, Port Police at SLEX Security Team para masigurong ligtas at seguridad ng pagbiyahe. Ang paglilipat ay bahagi ng pagpapatuloy ng decongestion program ng NBP at paghahanda sa pagsasara ng pambansang pihitan sa 2028 bukod sa suporta rin ito sa agricultural manpower sa sablayan for institutional projects. Naging payapa naman niya ang kabuuan ng biyahe at ligtas na nakarating sa Mindoro Occidental ang naturang grupo. Patrol 24, June Samson. Para sa Impilang May Todong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Pagpapatuloy pa rin ilang pa mga balita, nakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa International Police Organization o Interpol para maaresto sina dating presidential spokesman Harry Roque at iba pang dawit sa kasong qualified trafficking in persons. Ayon kay bagong PNP Chief General Nicolas Torre III, standard action plan ang standard action naman ang pakikipag-koordinasyon sa Interpol para maaresto ang mga wanted o mga tumatakas sa batas. Isa niyang mekanismo ang Interpol upang mapabalik sa bansa o ma-repatriate ang isang may arrest warrant. Una nang inihayag ng DOJ na inihahanda na nito ang mga dokumentong kinakailangan para sa pag-i-issue ng red notice ng Interpol laban kay Roque. Balitang Bayan. Gumagawa na rin ang contingency plan ang Philippine National Police sakaling mang maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Senador de la Rosa ang hepe ng PNP nang ipatupad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang madugong giyera kontra droga na dahilan
kung bakit ito naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC sa The Hague, Netherlands. Gayunman, tumanggi si General Torre o si PNP Chief General Torre na idetalye ang ginagawang preparasyon kaugnay sa posibleng ang pag-aresto sa mambabatas at nilinaw na magdedesisyon ang pamahalaan kapag kinakailangan na. Una nang sinabi ni Senador De La Rosa na nangangalap ng affidavit sa Pilipinas ang ICC upang mapatunayan na sangkot siya at si dating Pangulong Digong sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa pagpapatupad ng War on Drugs. Balitang Bayan. Samantala, 4 na bagong batas na nagdedeklara ng special working holiday sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng Republic Act number 12217, idineklarang special working holiday ang Setyembre 14 kada taon sa bayan ng Santa Cruz, Occidental Mindoro para ipagdiwang ang piyesta ng Holy Cross. Sa bisa naman ng Republic Act number 12218, special working holiday din ang petsang Enero 6 kada taon sa Quezon City bilang pag-alala naman sa anibersaryo ng kapanganakan ng tinaguriang ina ng Katipunan na si Melchora Aquino o Tandang Sora. Idineklara na ring special working holiday ang Oktubre 27 kada taon sa lalawigan ng Sarangani. Batay sa Republic Act number 12219, ito'y bilang pagkilala sa natatanging ambag ng mga katutubo sa naturang lalawigan sa mayaman at malawak na kultura ng bansa. Special working holiday din sa Hulyo 8 kada taon sa lungsod ng Isabela, Basilan. Batay sa Republic Act 12220 bilang pagdiriwang naman sa kapistahan ng St. Elizabeth of Portugal o mas kilala bilang Fiesta Alegria de Isabela. Balitang Bayan. Sa Biyernes po ay holiday din, Hunyo 6, bilang pagunita naman po sa idilada ng mga kapatid po nating Muslim. Samantala, hindi na dapat hintayin lumapit ang mga magsasaka. Ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tauhan ng National Irrigation Administration. Sa kanyang talumpati sa turnover ceremony ng mga bagong heavy equipment at sasakyan sa NIA field offices, inatasan ng Pangulo ang mga kawani ng naturang ahensya na puntahan ng mga magsasaka. Ibinilin din ni Pangulong Marcos na pakinggan ang hinaing ng mga magsasaka at pabilisin ang pagbibigay ng solusyon sa kanilang mga problema. Kung may kailangan anyang ayusin sa irigasyon, dapat ay may agarang aksyon. Hiniling din ng Pangulo sa mga tauhan ng ahensya na ingatan, alagaan at gamitin ng wasto ang mga sasakyan at pasilidad. Balitang Bayan. Iba pa rin balita, sumampa na sa 10 ang kaso ng monkeypox o Mpox na naitala sa Davao Region simula Abril hanggang nitong Mayo at 31. Ayon kay DOH Regional Office 11 spokesperson Sofia Corazon Zafran, kabilang sa mga nai-record na kaso ng Mpox ang 6 na pasyente sa Davao City nitong Abril. 4 naman ang kasalukuyang naka-isolate at sumasailalim sa masusing monitoring matapos na ma-expose sa mga nagpositibo sa virus. Ang nasabi mga pasyente anya ay nasuri ng mga espesyalista at nagpositibo sa Mpox. Patuloy naman ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng mga pasyente upang alamin kung may sintomas sa mga ito. Nakapagtala rin sa Davao de Oro ng 3 kaso ng Mpox, kabilang ang 2 pasyenteng nakarecover na habang isa ang patuloy na ginagamot. Samantala muling pinaalalahanan ni Zafran ang publiko na panatilihin ang minimum health standards upang mapigilan ang pagkalat ng monkeypox tulad ng physical distancing, pag-iwas sa, ito yung sinasabi po ni Secretary Ted Herbosa, pag-iwas sa intimate contact, pag-iwas po sa pagyakap at paghalik. Hanggat maaari, bawasan po ninyo sa mga individual na may sintomas at ugaliin ang maayos na hygiene sa katawan. Balitang
Bayan. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Mga supporters ni disqualified at re-elected Porac Pampanga Mayor Kapil nagdaos ng Unity Rally. Ang detalye mula Central Luzon, Johnny Gole. Yes, nasa 2,000 taga-suporta nitong si disqualified re-elected Porac Pampanga Mayor Jaime Capela ang nagdaos ng Unity Walk at prayer vigil dito sa harap ng munisipyo ng Porac Pampanga. Ito ay pang ipakita yung kanilang suporta at pagkakadismaya na rin dito sa ipinalabas na disqualification order ng Comelec Second Division na itong Mayo 28. Ang mga sumama sa nasabing aktibidad ay kinabibilangan ng mga punong barangay at kanilang magawag sa mga civic organizations na nananawagan sa misyon na ikonsidera itong inihaing motion for reconsideration na nitong legal zapping ni Capela sa Comelec sa Central Office noong Mayo 30. Pinangunahan itong incumbent elect Vice Mayor Jim Capela, anak nitong alkalde. Ang nasabing event, nagdaos din ang grupo ng prayer vigil upang ipanalangin ng mating katarungan ang komisyon na sa pinalabas na kautosan na nagpapawalang saysay sa kandidatura nitong si Mayor Capel bago pa idinaos ang halalan o Mayo 12. Base na rin ito sa petisyon ng kanyang katunggali na si dating konsyal at Pampanga na District Provincial Board Member Mike Tapang noong Abril. Nakasuot ng kulay puting t-shirt itong mga lumahog sa yung itibuka at prayer vigil na nila ay simbolo ng kapayapaan at katotohanan. May tatak na katagang Western with Mayor Capela and Let's the People Voice Prevail. Ayon sa record ng komisyon na may mahigit 100 kandidato ang pinakaharap na petisyon ang kanilang kandidatura at bukod kanin si Mayor Capel lamang ang na-disqualify na lumabas ang pasya ng Comelec Second Division halos 2 linggo matapos na proklama itong nagbago laban sa kanyang nakalaban na si Tapang sa lamang na mahigit sa 10,000 votes. Nagpasalamat naman ito si Mayor Capel sa pinakitang mainit sa suporta sa kanya ng mga Poracinos na niya ipinaglaban ito hanggang abot ng kanyang nakakaya ang kanilang karapatan. Si Tapang ay isang dala at partido ng pamilyang Pineda. Samantalang ito si Capel ay tumakbong independent at ang kanyang anak nakapwa naman na landslide victory. Naging mapayapa naman daw sabi ng pulis ang sabing aktibidad. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Patrola, Jenny Gole, para sa itulang ito dulakas, hindi ka BYC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tao. Balitang Bayan. Mister at pamilya ng nanay na pumatay umano sa kanyang 2 anak sa Camarines Sur, hindi na magsasampa ng kaso. Bakit kaya? Melvin Machado. Melvin. Go ahead, Melvin. Alright, balikan natin maya-maya si Melvin Machado mula po dyan sa Bicolandia. Sa magpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita. Hinimok ng Department of Health ang publiko na i-fact check ang mga impormasyong kumakalat online kaugnay sa sakit na Mpox o Monkeypox. Kasunod dito ng mga social media post hinggil sa sinasabing hawaan dahil sa naturang sakit at pagpapatupad umano ng lockdown sa bansa. Hinikayat din ni DOH spokesman, Assistant Secretary Albert Domingo, ang mga Pilipino, lalo yung mga netizen, na huwag mag-click sa internet. Basahin ang nilalaman ng mga artikulo at huwag lamang bumase sa mga headline. Yang din ni Asik Domingo na ang mga beripikadong impormasyon kaugnay sa Mpox ay magmula lamang sa mga health agencies tulad ng DOH, gayon din sa mga mapagkakatiwalaang media outlets. Nakikipag-ugnay na anya sila sa mga social media platforms at mga kinaukulang ahensya tulad ng Department of Information and Communications Technology upang matukoy at mabura ang mga misleading posts hinggil sa Mpox. Balitang Bayan. Right, balikan natin ang Bicolandia, si Melvin Machado. Melvin.
Hindi na interesado magsampa ng kaso ang mismong mister at pamilya ng misis na umano'y pumatay sa kanyang dalawang anak sa Barangay Santa Maria, Presentacion, Camarines nitong nakaraang linggo ng gabi. Sa follow-up ng DWIZ News sa Presentacion Municipal Police Station, pansamantala umanong inalis sa kanilang custody ang misis habang nagpapatuloy ang kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Ayon sa pamilya ng naturang nanay, titingnan muna nila ang kondisyon ng pag-iisip nito matapos ang pangyayari sa kanyang dalawang anak. Sa panig ng PNP, sa naturang pangyayari, wala pa silang nakitang direktang makapagtuturo na ang nanay nga ang gumawa ng naturang krimen sa kanyang sariling anak. Samantala, mari namang kinundina ng Camarines Sur Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Virgilio Olala Jr. ang naturang pangyayari. Kasabay ng pagtitiyak na handa ang kapulisan ng Camarines Sur na magsilbi para sa seguridad at kaligtasan ng bawat mamamayan. Itong Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ang ilang mga paalala. Oras, 6 na minuto bago sumapit ang ganap na alauna. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Right, balikan po natin ang ilang pang mga report mula sa probinsya. Halos 200,000 pisong halaga ng illegal na droga na sabat ng Zambales Provincial Police sa serye ng Anti-Illegal Drugs Operations. Detalye nagbabalik mula Central Luzon, Johnny Gole. Yes, umabot naman sa 198,000 pesos halaga nitong droga. Kasama na yung marijuana. Itong iniulat na Zambales Police Provincial Office, ang kanilang nakabista mula sa kanilang nag-drive personality na ang ilan sa kanila ay mga high value target individuals dito sa serye ng anti-illegal drugs operation mula sa iba't ibang bayan na mula Mayo 23 hanggang Hunyo 1 ay dito sa ulat ng newly installed Zambales Police Provincial Director Police Colonel Benjamin C. Ariola. Kabilang sa mga lugar na nagkaroon ng operasyon ng pulisya ay mula sa bayan ng Sobica, Castillejos, Butulan at San Marcelino. Sa naturang operasyon ay dito kay Colonel Ariola, maabot sa 27.5 grams ng sabu ang kanilang nakumpista at 25 grams naman mula sa pinatuyong dahon ng marijuana. Ang mga arestado suspect ay kasalpuyan ng hawak sila ng pulisya at sasampahan sila ng paglabag sa Section 5 at 11 drug pursuit at possession of illegal drugs. Sa ilalim nito na pang-data ng 2165, kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Vizcaya. Mula dito sa Balikan ng Zambales, ito si Central Luzon Patrol, John Gole, para sa ilang ito nila at DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ang tama. Balitang Bayan. Papamalitan, nagkaloob ng isang blood mobile unit ang Rotary Club of the Philippines para sa Philippine Red Cross. Kabilang sa mga dumalo sa turnover ceremony ng unit, sina PRC Chairman and CEO Richard Gordon at San Juan del Monte District Rotary Club Vice President Director Pilar Tan Lee National Headquarters sa Mandaluyong. Ayon kay Chairman Gordon, labis na makatutulong ang mga karagdagang assets sa nagpapatuloy nilang effort upang matulungan ang mga nangangailangan. Kasabay nito, labis ang pasasalamat ng Red Cross sa suportang ibinibigay sa kanila ng Rotary Club of the Philippines upang makapagsilbi sa mas marami pang Pilipino. Balitang Bayan. May mapang balita, nagpaliwanag ang Department of Social Welfare and Development kaugnay sa pagbibigay ng 80,000 piso sa babaeng nakitang lumabas sa kanal sa Makati City. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang pagbibigay ng nasabing halaga ay batay sa naging assessment ng mga social worker. Hindi na rin anya bago sa kanilang kagawaran ang pagbibigay ng ganitong kalaking halaga sa mga nangangailangan.
Kasi kinakusap po ng mga social worker, ina-assess yung mga client, kagaya nga ni Rose. So lumabas doon na ang may rekomendasyon ang mga social workers na bigyan siya ng tulong para makapag-umpisa ng munting negosyo. Batay kasi doon sa pag-uusap ng case manager at ni Rose na determine kung ano ba yung mga dahilan, kung bakit siya pumupunta sa lansangan, ano yung kanyang mga unmet needs, ano yung kinakailangan gawin, yung mga interventions para siya ay hindi na muling bumalik sa lansangan at makapamuhay ng mas maayos. Linaw din ni Asik Dumlao na hindi isang bagsakan ang ibibigay na 80,000 dahil isa sa ilalim pa rin ang nasabing babae sa monitoring. Hindi po yan diretso one-time, big-time na binigay na 80,000. Hindi po. Yan po ay paunti-unti na ibibigay doon sa client at hindi po sa kanya nga. In fact, nga pong bumili siya ng mga ibebenta doon sa kanyang sari-sari store, sinamahan po siya nung kanyang caseworker. Kasama siya na namili. And gayon din po, sa ilalim yan doon sa continuous monitoring and capacity building activities. Kasi kinakailangan magabayan siya kung paano patakbuhin yung kanyang negosyo. At para mas mapalago pa ito, may mga capacity building activities. Yan po ang tinig ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Ang kapatay ng report. Naiya nakatakdang inspeksyonin ni Pangulong Marcos ngayong araw. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Nakadagdang bisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang NAIA o Ninoy Aquino International Airport ngayong araw. Sisilipin ng Pangulo ang improvements na ginagawa sa NAIA Terminal 3 sa ilalim ng PPP o Public-Private Partnership ng Gobyerno at New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Napag-alaman na simula nang ma-turnover ang operasyon noong September ng nakarang taon ay sumalang na ito sa serye ng upgrades. Layo nitong mapahusay ang serbisyo gawing maginhawa para sa mga pasahero at gawing moderno ang pasilidad. Parte pa rin ito ng pagsisikap ng pamalang Marcos na makapaghatid ng world-class infrastructure sa paipagtulungan ng pribadong sektor. Sa gagawing inspeksyon ng Pangulo, inaasang magkakaroon ito ng walkthrough sa airport kasama na mga opisyal ng DOTR, Department of Transportation, at kasama na rito yung NNIC at Manila International Airport Authority o MIA. Ilalatag din ng Presidente ang ongoing transformation ng nabanggit na paliparan. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nang babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Speaking of air travel, tiniyak naman ng Air Asia Move ang kanilang pakikipagtulungan sa gobyerno upang isulong ang transparency at patas na presyo para sa kapakanan ng mga consumer. Tugon na ito ng Air Asia Move matapos ipag-utos ng Department of Transportation na pagsasampa ng kasong economic sabotage sa nasabing online booking site dahil umano sa labis na paniningil ng pamasahe. Ipinag-utos din ni Secretary Dizon ang pagpapatigil sa operasyon ng Air Asia Move. Gayunman, nilinaw ng nabanggit na online platform na hindi nila mano-manong itinatakda o minamanipula ang airfares. Nagugat ang kautusan ng kalihim sa sumbong na umabot umano sa 40,000 pesos ang one-way ticket ng AirAsia patungong Tacloban City, Leyte. Balitang Bayan. Isinailalim na ang lalawigan ng Eastern Samar sa state of emergency matapos aprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyong inihain ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga lugar na apektado ng patuloy na pagsaayos ng San Juanico Bridge na labis na nakaapekto sa transportasyon at ekonomiya ng lalawigan. Ayon kay Governor Ben Evardone, mas mapabibilis ang paglalabas ng pondo at pagpapatupad ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng krisis sa kabuhayan, supply ng produkto at transportasyon ng mga mamamayan sa pamagitan ng deklarasyon ng state of emergency. Kasabay nito, ipinapanawagan naman ng Office of the Civil Defense kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim sa state of calamity ang buong Eastern Visayas upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente.
Balitang Bayan. Samantala, National Government Right-Sizing Program makapagbibigay ng mas magandang serbisyo sa mga mamamayan ayon sa Malacanang. Pa rin sa Palasyo, Patrol 13, Gilbert Perdes. Kumpiyansa ang Malacanang na malaki ang benepisyo ng mamamayan sa sandaling may sa batas ang National Government Right-Sizing Program. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, lusot na ito sa mababang kapulungan ng Kongreso at nasa Senado na ngayon ang nasabing bill. Kung may isa sa batas ang nasabing proposed bill, sinabi ng opisyal na mas magiging magandang serbisyong may bibigay sa taong bayan dahil matatanggal na ang mga anyay redundant at overlapping ng mga functions at programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ibig sabihin, mag-aalis ang panukalang batas ng duplication of functions, partikular ng dalawang ahensyang gumagawa ng halos parehong trabaho. Sinasabing makakabawas din sa gastusin ng gobyerno ang panukala, gayong mas kakonti ang overhead cost ng mga tanggapan ng pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Bukas si US President Donald Trump na personal na makausap sina Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ito'y upang matuldukan na ang mahigit 3 taong kaguluhan o mahigit 3 taong digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kamakailan ay nagkaroon na ng personal na pag-uusap si Trump at Zelensky sa White House habang sa telepono lamang nakakausap ng Pangulo ng Amerika si Putin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nangalanan na ng Akari Power Chargers si Tina Salak bilang kanilang bagong head coach. Ito'y matapos i-anunsyo ng dating head coach nito na si Taka Minowa na wala na ito sa Chargers. Maliban kay Minowa, umalis na rin sa koponan sina Kat Almazan, Isa Bakabak at mga coach nito na sina Rodel Canino, Yuga Hayashi at si Riley Ponce de Leon. Nabatid na isa si Salak sa mga coaching staff ng Chargers simula pa noong 2024 at ang head coach din ng FEU Lady Tamaraos sa UAAP. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Naghain ang kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act o VAUSI laban sa kanyang asawa, ang dating aktres na si Lindsay Custodio. Ayon sa abogado ni Lindsay, nakaranas ang aktres ng sexual, psychological, verbal, emotional at economic abuse sa kamay ng kanyang mister. Dahil dito nagtamo ng malubhang trauma, depresyon at sumailalim sa psychiatric medication ang dating aktres. Balitang Bayan. At sumainyo po ay sa oras na balitaan dito po sa Balitang Bayan ngayong araw po na ito ng Martes, ngayong pong Hunyo, address taon 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Telew Channel 23, ito po inyong lingkod Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang susunod na DWIZ Network News kasama sina Angelo Baeño at Maine Barreto.